Welcome back to my channel, Ramir Boulder. Don't forget to like and subscribe for the latest update and exciting content. Ayon po sa bagong Pilipinas Chronicle, ah, kinukonsidera ngayon ng Armed Forces of the Philippines ang posibilidad na tanggalan ng pensyon ang mga retired official na mapapatunayang nagpapakalat ng fake news at nag-uudyok ng sedisyon sa social media. Ito po, ito po kasi marami po kasing mga retired general na nanguudyok ano ng Kiso Kudita, Kesyo i-withdraw ang support kay PBBM. Kinakausap po nila. Marami pong nakikiusap nakikipag-usap kay General Browner, no? Mga retired general po sila na nakikiusap sa pamunuan ng AFP ngayon na si Browner na i-withdraw daw po ang kanilang support, ano? Kapag ito po ay napatunayan, posibleng tanggalan po sila ng pensyon. Ayon po sa report, ano? Retired military generals na nagpapakalat ng fake news at humihikayat pabagsakin ng gobyerno, pinag-aaralang tanggalan ng pensyon. Ito po, sigurado po ako, supporters po ito ng mga Duterte. Kasi sila lang po ang may sila lang po ang may balak na pababain po si PBBM sa pagiging pangulo, ano? Para pumalit si Sara Lustay Duterte, no? Bakit niyo po ipapalit ang isang taong may bahid ng korupsyon? Hindi pa nga niya na hindi pa nga niya nasasagot yung kanyang confidential fund na pag naginasan niya lang ng 11 days eh. Ha? Tapos ipapalit nyo? Kaya itong mga general na ito na makukulit din, ewan ko nasaan ang utak ng mga to eh. Hindi na lang tumigil eh. No? Sa mga panawagang ganyan, destabilization, sedisyon. Walang mangyayari sa atin yan kung susuportahan nyo yung mga ganitong panawagan. Tapusin nyo na lang yung term ni BBM ngayon kung magiging mapalad si Sara Lustay Duterte sa 2028 national election, suportahan nyo. Ganun lang naman yun eh. Pero sa ngayon, huwag muna siyang umiksena kasi nagtatrabaho po ang ating Pangulo. Ano? Napaka napaka wala niyong mga kwenta talaga, no? Gusto niyo na kagad mamuno. Bakit? Bakit niyo gusto mamuno? Para ba malinis yung mga kabalbalang pinagagawa niyo? Ha? Ang mga may gusto niyan, kagaya ni Harry Roque, gusto niya yan na mapatalsik si PBBM. Dahil pag nawala si BBM at nag-assume ng presidency itong si Sara, pwede siyang bumalik dito. Hindi po mangyayari yun kasi may kaso ka na. Naka-file na yung mga kaso mo. Yung sasabihin mo mababaliwala yung kaso mo, hindi po. Naka-file na po sa husgado. Pagdating mo rito, huhulihin ka, ikukulong ka, mag-start na yung hearing. Mga ganyan, ano? Oh, gaya niyan. Wala kayong kadala-dala talaga. Magbabasa po tayo ng mga komento. Ano? Oh, mahalagang tandaan ng AFP pension system ay buong pinupunduhan ng gobyerno. Tama. Ang mga binibigay na pensyon sa mga retiradong sundalo ay galing po sa pundo ng gobyerno. Hindi po yan galing sa pundo ng mga Duterte. Ha? Ibig sabihin, hindi nag-aambag o nagbabayad ng buwanang kontribusyon ang mga retirado, hindi tulad ng mga miyembro ng GSIS at saka SSSS. Oh. Okay lang sana kung ang isang retired ay loyal sa konstitusyon. Paano kung naghahasik ng kaguluhan? Yun lang.
Itong mga 'to naghahasik ng kaguluhan, gustong maghasik ng kaguluhan. Gustong magkawatak-watak ang mga Pilipino. Gusto niyo magkawatak-watak, pumunta na lang kayo doon sa mga teritoryo ng mga Duterte. Doon na lang kayo manirahan. Ha? Oh. Hiling nyo mag-rally. Mga walang kwenta naman yung nirarally nyo. Ito, sigurado ako kay BBM to. Kasi, ayan, na pinag-aralan na, tanggalin lahat ng pension benefits nila. Ang masama pa dyan at sampal sa mga active kasi active na katapos uutusan ka ng retired na tapos na ang panahon nyo. Yun lang. Itong mga retired kasi, ayaw na lang tumahimik ano, sa isang tabi. Alam nyo, mga retired general, wag na kayong makisakusaw, wag na kayong humimok ng mga kaguluhan. Kasi kapag nagkagulo tayo, alam nyo ba, tatahimik din kayo? Hindi kayo tatahimik. Ano? Gumagawa ng tama yung ating Pangulo. Hindi nyo lang na-appreciate dahil nga hindi nga nyo gusto si PBBM. Kasi ang gusto nyo, ang mga Duterte. Nakita nyo naman ang ginawa ng mga Duterte. Ha? Tingnan mo, ang ginawa ng Duterte. Naghasik ng lagim sa Pilipinas. Kung sa Davao gusto nila yung ginawa ni Duterte, pues mas nakararami dito sa Luzon ayaw. Ano? Yun na lang uh, extrajudicial killings ni Duterte. Yung war on drugs niya. Nilagay niya sa kanyang kamay ang batas. Wala po tayong karapatan ilagay sa kamay natin ang batas. Kahit na ikaw ay presidente, dapat sumunod ka sa konstitusyon. Nasa konstitusyon ba? Kapag adik, patayin mo. Oh, nasa konstitusyon ba? Kapag pinaghinalaan mong drug lord, patayin mo kaagad. Nasa konstitusyon, may due process. Huliin, ikulong, litisin, hindi patayin. Hindi himuking lumaban para patayin kaagad. Ganun yung pinagsasabi ni Duterte. Oh, di ba? Tapos ngayon kakampihan nyo yung taong masama. Masama siya eh. Sabi niya, ginawa niya lang daw para sa kanyang bansa. Paano? May mga gusto sa ginawa niya. Pero mas nakararami ayaw dahil nga against wala sa konstitusyon. Hindi niya ginalang ang hindi niya ginalang ang human rights. Bakit pa create ang human rights na yan kung hindi mo naman igagalang? Kaya nga i-create yan dahil proteksyon ng tao. Human rights. Oh. Ano mangyayari sa atin yan? Pare-pareho tayong pupulutin sa kangkungan yan pag yan ang gusto, ang mga pananaw nyo sa buhay. Kaya ako, sinasabi ko sa inyo, mga retired general kayo, tumigil na kayo. Huwag na kayong magpakalat ng kung ano-anong fake news pa. Ano? Nakakahiya kayo bilang Pilipino. Ito pa, isa. Oh. Ha? Oh. Kako naman po tayo dito sa ano, sa kabilang galit na ang mga scholar ng bayan. Nag-walk out at nagmarcha ang mga estudyante ng UP upang ipanawagan ang pananagutan at hustisya laban sa katiwalian at pang-aabuso sa kapangyarihan. Sigaw ng kabataan, tunay na hustisya para sa bayan. Tunay na hustisya para sa bayan. Hindi hindi matitinag, hindi mananahimik ang kabataan ay lumalaban. Scholar ng bayan para sa bayan. Ito po ang panawagan ng mga scholar ng bayan. UP student galit na nagmarcha para manawagan na i-convict at panagutin si Sara Duterte. Ha? Ito. Ayan ang report. Ha? Report po yan ng
Bagong Pilipinas Chronicles, hindi po gawa-gawa yan. Ha? Isa ang sigaw, ang mga kurap ay panagutin. Ito po yung mga kurap na sangkot sa katiwalian sa anomaly ng flood control at ghost project na kasalukuyan po ngayong iniimbestigahan ng Independent Commission for Infrastructure na create ng ating Pangulong BBM, no? Oh. Ah, tapos may nagpapakalat na si Sara daw ang susunod na Pangulo. Diyos mio naman. Sasabihin nyo, tanga ang mga Pilipinong boboto sa kanya na may bayad silang korupsyon. Kaya pala, ako ngayon ko lang napag-isip-isip na yung iniisip ko dati, bakit kaya kinampihan ng mga senador si Sara? Kahit alam naman nilang may bahid ito ng korupsyon. Lumabas naman sa pag-iimbestiga ng Quadcom, ha? Doon na lang sa kanyang mga recipient, ha? Sa confidential fund niya, na kakaiba ang mga pangalan. Doon na lang eh. Yun pala, kaya itong mga nag-archive ng impeachment ni Sara, sangkot din pala sa anomalya ng flood control. Ayan na, nagkabukingan na, inilabas na ngayon. Nagkasanga-sanga na ang problema. Kaya pala sila kumakampi ron, dahil sila may itinatago ring baho. Oh, ngayon, lumabas. Sangkot ang mga ilang senador at mga ilang kongresista, ha, sa flood control anomaly. Nauna lang itong impeachment trial ni Sara na talagang kinalimutan. Kaya naman ganun ang pagproprotekta pala ng mga senador dito kay Sara Lustay Duterte. Dahil nga sila rin pala ay sangkot. Dapat silang maparusahan kung sila'y mapatunayang sangkot talaga. Kailangan nilang panagutin. Mapanagot sila sa kanilang kahangalan sa bayan. Galit na ang taong bayan dahil lang sa mga kawalang hiyaan, sa mga pagnanakaw na yan ng bayan, ng kaban ng bayan. Biro mo, gagamitin mo, kukunin mo, nanakawin mo ang pera ng bayan. Nakita mo namang napakaraming mahirap na ating kababayan. Trilyon piso ang involved. Kaya pag itong mga taong to, hindi ko alam kung mayroon ba silang kahihiyan. Hindi nyo ba naiisip na maraming Pilipino ang nagugutom? Tapos ngayon kayo kukurakutin nyo yung pera, yung pondo ng bayan, na dapat sana nagagamit yan upang maibsan yung kahirapan ng kapwa nating Pilipino na nasa pinakamababang laylayan, nasa poverty line ng kahirapan, no? Tapos ganun, kukurakutin nyo lang ang pera ng bayan para sa pansarili nyo kapakanan. Ang kakapal ng mga mukha nyo, mga involved kayong mga halal ng bayan, mga senador at mga kongresista at mga opisyalis ng DPWH. Ang kakapal ng pagmumukha nyo, sa totoo lang. Ayan po.
Narinig po ninyo? Convict Sara now. Hindi makakalimutan yung kasalanan nito sa paggastos ng confidential fund na ang recipient ay kakaiba yung mga pangalan. Kagaya ni Mary Grace Piatos. Ito, ito pinaka-popular na si Mary Grace Piatos na recipient ng confidential fund ng OBP, no? Kaya nakakapanghinayang man Di ba? dahil nga itong mga taong to na naihalal, inihalal ng tao, ganito lang palang gagawin. Kaya ako nanghihinayang rin ako nagsisisi nga ako bakit ko pa rin ibinuto to. Bakit ko sa binuto? Ito binuto ko talaga to si Sara. Ibinoto ko siya kasi alam ko na may maitutulong siya. Kahit na nakita ko na yung performance niya noon sa Davao na hindi naman kagandahan. Ako, nadismaya nga ako nung makita ko yung kanyang pinagsusuntok na sheriff na inutusan lang naman ng korte yon, ipinapatupad lang naman yung utos ng korte. Pero ang ginawa nitong Sara, pinagsusuntok niya. Oh, doon pa lang eh. Pero hindi kinalimutan ko yun. Dahil nga siya, katandem siya ni BBM. Ano? Ibinuto ko siya. Pero taliwas pala. Ibang klase pala ugali nito. Pangalawa, yung pagmumura niya. Napaka unethical. Magmura ka sa sambayanan. Mag, magmumura ka sa social media, naka-video ka pa. Very unprofessional po yan. Ginawa niyang yan. Talagang may saltik ang mga taong gagawa lang ng ganun. Magbabanta ka. Hindi mo makontrol yung emosyon pag nagagalit ka. Nakakadismaya. Kaya pag-isipan niyo po mabuti, no? Ang pag-isipan niyo po mabuti kung iboboto niyo yung mga ganitong klase ng tao. Malapit na naman po ang butuhan. Oh, ilang buwan na lang, mag-year 2026. 2 years na lang. Ako, hindi po ako naniniwala na ito ay mananalo si Sara. Kasi tanga na lang ang Pilipino pag ibubuto pa siya. Maaaring ibuto siya ng mga taga Davao, yung mga kababayan niya, mga ibang Bisaya na kahit na nakikita yung mga ginagawa niyang mali, gusto pa rin siya. Nasa kanila yun. Pero sa akin, sa ibang tao dito, na may nakausap ako ayaw niya talaga kay Sara na dahil nga sa mga pinagagawa niya. Okay, hanggang dito na lang po. Marami pong salamat sa suporta nyo, sa panonood nyo ng aking vlog. Kung may comment po kayo, pwede po kayo mag-comment. Ano po? Marami pong salamat muli at mabuhay po kayo.